Yon mga kabore at magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Dalawang araw po tayong walang upload kasi medyo na-busy lang po at may inasikaso tayong importante. Ngunit ngayong araw ay may panibagong kwento na naman tayong matutunghayan. Ito po ang kwento ni Crispin, ang binatang nakatakdang pumuksa sa angkan ng mga aswang. At hindi ko na po pahahabain, simulan na po natin ang kwentuhan. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa aking video. Malaking tulong na po ito para sa aking channel. Tara po, simulan na po natin ang kwentuhan. Sa bayan ng San Baluarte, matagal nang may kwentong itinatago ang mga matatanda. Isang angkan ng mga aswang na palihim na naninirahan sa bundok. Ito ang mga madlanglaw. Isang angkan na kilala sa pagiging marahas, matalino, at organisado. Hindi sila basta-basta umaatake, at kapag umatake sila, walang natitirang buhay. 10 pamilya na ang nawala rito, pero walang ebidensya, walang bangkay na makikita. At dito magsisimula ang kwento ng isang binata na hindi niya alam siya pala ang magiging tagapagligtas ng kanilang baryo. Si Crispin Buenaflor, 21 anyos, maralita, ulila, at nag-aalaga sa inang may sakit. Isang gabi, habang nagbubungkal siya ng lupa para gumawa ng kanal sa bukid, napansin niyang umiiyak ang kanilang kalabaw, si Kuko. Tila may nararamdaman itong hindi maipaliwanag. May kinakalawang na kwatsoy si Crispin na ginagamit niya panghukay sa lupa. Pero ikatlong paghampas niya ng kwatsoy sa lupa, may tumamang matigas sa ilalim ng kanyang panghukay. Nang hukayin niya, may lumabas na bagay. Hugis pangil ito. Sobrang puti, malakas ang kinang kahit sa gitna ng gabi. Isang napakalaking ngipin ng kalabaw. At nang mapulot niya ito, kumisla, uminit, at nakaramdam siya ng parang daloy ng kuryente sa kanyang buong katawan. Napatalon si Crispin sa gulat, ngunit hindi niya alam na dun na magbabago ang kanyang kapalaran. Simula nang makuha niya ang ngipin, may mga kakaibang nangyayari. Kapag gabi, nakakakita siya ng mga hindi maipaliwanag na nilalang sa paligid. Mga hugis na parang tao, pero mahahaba ang dila at pulang-pula ang mata. Walang ano-ano biglang may narinig siyang bulong sa kanyang tenga. Alam namin ang dala mo. Ibigay mo sa amin yan. Saad ng tinig. Hindi niya alam kung imahinasyon ba iyon o totoo. Pero isang gabi, habang pauwi siya, may dalawang nilalang ang sumabay sa kanya sa kalsada. At nang ilabot siya nang makita niyang hindi ordinaryong nilalang ang mga iyon, kundi mga aswang. Sa takot ni Crispin ay tumakbo siya ng ubod ng bilis. Nang makarating siya sa kanilang kubo, nakita niyang nakabukas ang pinto. Nakahiga ang ina niya, nanginginig pero gising. Bakit umalaw, anak? Bulong ng ina. Naghahanap sila ng pangil. Bigla siyang kinilabutan. Habang sinusuri niya ang paligid, may humawak sa balikat niya. Paglingon niya, walang tao. Pero sa gilid ng bintana, may pulang mata na nakasilip. At bago pa man siya makagalaw, may tumalon mula sa bubong. Isang aswang. Tikom ang bibig, mahaba ang kuko.
Sumugod ito sa kanya. Inunat ni Crispin ang kanyang kamay sa takot at nalaglag mula sa bulsa niya ang ngipin ng kalabaw. Nang damputin ito ni Crispin, ay napadampi ito sa katawan ng aswang. At ang aswang ay parang nasunog. Sumigaw, umurong, nanginginig. At doon nalaman ni Crispin ang ngipin ng kalabaw ay sandata laban sa mga aswang. Naguguluhan si Crispin. Nagtataka bakit siya ang pinili ng pangil at paano nangyari iyon. Napagdesisyonan ni Crispin kinabukasan na dalhin ang pangil sa pinakamisteryosong tao sa kanilang bayan, ang albularyong si Casanti, ang nag-iisang nabuhay sa pag-atake ng mga aswang ilang taon na ang nakalipas. Nang makita ni Casanti ang pangil, namutla si Casanti. Hindi ito pangkaraniwan, Crispin. Iyan ang mutya ng ngipin ng unang kalabaw na inialay ng mga ninuno para protektahan ang lupa natin. Saad ni Casanti. At ayon pa kay Casanti, ang mutya ay nagtataglay ng likas na lakas at tapang. Gamit ang mutyang ito ay nakakapatay ng demonyo at nilalang ng dilim. At ang may hawak nito ay nagiging tagapuksa ng mga aswang. Ngunit may kapalit. Kapag sumobra ang gamit mo sa mutya, unti-unti kang magagalit. At baka ikaw ang maging halimaw. Hindi naman naniwala si Crispin, pero wala na siyang oras. Dahil ayon kay Casanti, ikaw lang ang makakapatay sa angkan ng mga madlang law. Ayon pa kay Casanti, ang angkan na iyon ay binubuo ng 21 aswang, matatalino, mabibilis at organisado. May pinuno na tinatawag na Haring Ligwa, ang aswang na kumain ng sariling anak para makamit ang kapangyarihan. At ang lahing ito ang pumatay sa ama ni Crispin noon pa. Hindi alam ni Crispin ang katotohanan iyon, ngunit malalaman niya hindi kalaunan. Gamit ang ngipin, napansin niyang kaya niyang gawin ang mga dating hindi niya nagagawa. Makakita ng aswang at tunay nilang anyo. Mapahina sila kapag nadikit sa pangil. Magkaroon ng lakas na parang kalabaw. Mabilis, matatag, at walang takot. Makalundag ng mataas at hindi madaling masaktan. Una niyang pinuntahan ang lumang bahay sa gilid ng libingan ng mga patay. Pagdating niya roon, may nakita siya agad 3 nilalang, mga lalaki sa anyo. Pero nang sinilawan niya ng pangil, nagpakita ang tunay nilang anyo. Mahahabang dila, malalaking mata, at mga kuko na parang karayo. Tinangka siyang atakihin. Pero sa unang bigwas niya, lumipad ang isa. Sa ikalawa, nabasag ang panga. At ang ikatlo, tinaga niya gamit ang dala niyang punyal. At doon niya napagtanto, kaya niyang patayin ang mga aswang. At dito nagsimula ang lahat. Sunod-sunod ang kanyang paglusog sa mga taguan ng madlang laon, sa kuweba, sa paanan ng bundok, sa lumang bahay kubo sa palayan, sa ilalim ng tulay kung saan may mga butong nagkukumpol, sa sementeryong walang pangalan,
sa kubong pinamamahayan ng mga aninong walang ulo. Bawat laban, lalong lumalakas si Crispin. Pero mas nagiging mainitin ang ulo niya. Kapag may sumasalungat sa kanya, pati tao, napipikon siya. At tuwing ginagalaw niya ang pangil, nakakarinig siya ng ungol ng hayop. Parang kalabaw na galit. Unti-unti siyang binabago ng mutya. Isang gabi, matapos niyang mapatay ang 12 aswang, lumitaw si Haring Ligwa, ang pinuno ng angkan. Nagpakita ito sa anyong isang matandang lalaki. Ngumiti siya. Crispin, anak, Natigilan ng binata. kilala ko ang dugo mo. Ayon kay Haring Ligwa, pinatay niya ang ama ni Crispin. Dahil ang ama niya ay dating tagapagdala ng mutya. At nang tangkain itong patayin ng buong angkan, si Haring Ligwa mismo ang lumapa sa kanya. At may mas masakit na revelasyon. Dugo mo, kaya ating madlanglaw. Nanlaki ang mata ni Crispin. Ang ama mo ang nagdala ng mutya. Pero ang ina mo, apo ay dating bahagi ng aming angkan. Nanginig si Crispin. Halos mabitawan niya ang pangil. Sa gabing iyon, natuklasan niya ang katotohanan. May dugong aswang siya. Kaya pala naririnig niya ang tawag. At doon, sinamantala ni Haring Ligwa ang sandali. Sumama ka sa amin. Dugo mo ang magpapalakas sa angkan. Tayo ang magiging bagong hari ng dilim. At halos bumigay si Crispin. Pero nang maalala niya ang ina, ang baryo, at ang mga batang pinatay ng angka, naalala niya kung bakit siya lumalaban. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ako katulad niyo. Sigaw ni Crispin. At nagliwanag ang pangil. Pinagsabay-sabay siyang sinalakay ng siyam na natitirang aswang ng angkan. Pero ibang Crispin na ito. Gamit ng mutya, lumakas ang kanyang mga galaw. Mabilis. Makunat ang balat at lakas ng suntok. Wala siyang takot. Nabasag ang mga buto. Naputulan ng dila ang isa. Nahagis ang dalawa sa bangin. At nang huli, humarap siya kay Haring Ligwa. Nagbagong anyo ang hari. Malaki. Mabalahibo. May 3 hanay ng ngipin sa unahan. Lumapit ito kay Crispin ng nakangisi. Hindi mo ako kaya. Dugo kita. Ani ni Haring Ligwa. Ngumiti rin si Crispin at tiningala ang pangil. Pero tao ako at ako ang tatapos sa lahi niyo. Sinibat niya ang pangil sa dibdib ng Haring Ligwa. Nagliyab ang katawan nito. Umungol ng napakalakas. Natunaw. Parang kandilang pinatay ng bigla. At nang tumigil ang sigaw ng pinuno, nawala ang angkan ng madlanglaw. Umuwi si Crispin, duguan, pero buhay. Tinignan niya ang pangil. Kumukutitap pa rin pero hindi na siya tinatawag. Hindi na siya ginagali. Ipinakita ang kaya niyang talunin ang dilim sa dugo niya. Lumapit ang ina. Niyakap siya. At doon niya napagtanto
na hindi dugo ang nagtatakda kung sino ka, kundi ang sarili mong desisyon. At mula noon gabing iyon, si Crispin ang naging tagapagtanggol ng San Baluarte, ang binatang nagsindi ng liwanag sa mundong puno ng dilim. Akala ng buong San Baluarte ay tapos na ang bangungot ng malipol ang angkan ng Madlanglao. Akala ni Crispin na ang pangil ng kalabaw ay mananahimik na rin. At akala niya wala nang natitirang banta. Pero sa gabi, matapos niyang patayin si Haring Ligwa, habang patulog siya, biglang kumislap ang mutya sa kanyang dibdib. Mainit, mabigat, parang may gustong ipahiwatig. At doon niya narinig ang isang tinig, hindi boses ng aswang, kundi bulong ng kung sino. Isang tinig na mababa, makaluma, at puno ng puot. Hindi pa tapos ang lahi ng Madlanglao. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang kapalaran. 3 araw pagkatapos ng huling laban, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Nagpahinga si Crispin habang ang ina niya ay unti-unting gumagaling. Pero nang sumapit ang hating gabi, may kumakatok sa pinto nila. Dahan-dahan niyang binuksan. Walang tao, walang anino, maliban sa ihip ng hangin. Nang makarinig ng kaluskos sa bubong, at nang tumaas ang kanyang tingin, nakita niya ang isang ahas na may ulo ng tao. Humahampas ang buntot nito sa kahoy, parang nagtatawag ng mga kasama. At bago siya makaatake, umalis ito ng mabilis papuntang kagubatan. Pero may iniwan itong mensahe sa lupa, nakasulat sa puti. Bumalik ang matandang Madlanglao. Napatigil si Crispin. Kailanman wala sa alamat ang matandang Madlanglao. At imposible iyon, sapagkat ang namuno sa Madlanglao ay si Haring Ligwa lamang. At ayon kay Kasanti, wala nang natitirang pinuno ang angkan. Pero mali ang lahat. Kinabukasan, nagpasya si Crispin na puntahan si Kasanti sa kanyang bahay. Ngunit nagulat si Crispin nang pagbukas niya ng pinto. Nakatambad sa kanya ang wasak na loob. Nagkalat ang dugo. At wala ang matanda. Sa sahig, may nakita siyang nakaukit na simbolo. 3 bilog. Sa gitna ay isang mata. At sa ilalim ay may 2 pangil. Ito ang sinaunang marka ng matandang Madlanglao. Si Carrion, ang tunay na pinakaunang pinuno ng Madlanglao. Ayon sa isang lumang kwento, matagal na itong patay. Pero sa bakas ng gulo sa bahay ni Kasanti, hindi ito gawa ng tao. Hindi rin pangkaraniwang aswang. Bakas ang kalmot sa kahoy gamit ang malalaking kuko. Hindi para pumatay, kundi para mag-iwan ng babala. At ang pinaka nakakakilabot, may nakatikit sa pader at sa tabi nito may nakauki. Sa'yo ang huling dugo, Crispin. Habang hinahanap niya ang katawan ni Kasanti, biglang nag-init ng sobra ang mutya sa kanyang dibdib.
parang may gustong ipahiwatig. At doon niya nakita ang hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Sa bawat tao sa paligid, nakikita niya ang ugat ng dugo. Kung normal ang tao, ito ay kulay puti. Ngunit sa isang lalaki sa tindahan, ang nakita niya ay kulay itim. Aswang? Bulong niya. Pero nang lapitan niya, biglang nagpalit ng anyo ang lalaki. At hindi ito tulad ng mga madlanglaw na napatay niya. Maliksi ito, malalim ang mata, at mabangis ang hitsura. Sumugod ang nilalang. Pero nang itinaas ni Crispin ang pangil, wala itong epekto sa nilalang. Hindi ito nasunog. Hindi rin nanghina. Mistulang hindi tinablan ng agimat. At doon niya napagtanto, iba ang aswang na ito. Hindi ito basta madlanglaw. Hindi rin ito ordinaryong aswang. Ito ang tinatawag na mandirigmang madlanglaw. Mga aswang na hindi bahagi ng angka ni Ligwa, ngunit tagasunod ng matandang madlanglaw na si Carrion. At mas malala, hindi sila tinatabla ng mutyak. Nabigla si Crispin. Dito na niya naranasan ang unang pagkakataon na hindi gumana ang mutya ng pangil ng kalabaw. Tumakas ang nilalang matapos siyang itulak ng malakas. At habang sinusundan niya ito, nakarating siya sa kagubatan. At walang ano-ano, narinig niya ang boses. Hindi mo kayang patayin ang aking mga mandirigma, Crispin. Sa gubat, sa gitna ng bilog na puno, lumitaw ang isang dambuhalang matandang aswang. May napakakapal na balahibo sa buong katawan at pulang-pulang mata. Si Carrion, kauna-unahang madlanglaw at tunay na pinagmulan ng lahat ng aswang sa kanilang lupa. Crispin, isa ka sa aking apo. Sa dugo, ang ina mong si Amara, bago naging tao, ako ang lumalang sa kanya. Nalaglag ang mga balikat ni Crispin. Tao ako. Sigaw niya. Ngumiti si Carrion. Isang mabagal, malumanay, pero na nakakakilabot ng ngiti. Hindi ka kailanman magiging ganap na tao. At ang mutya, bahagi ng dugo ko. Nagulat si Crispin sa sinabi ng matandang aswang. Paano naging bahagi ng dugo niya ang mutya? At dito, ibinunyag ng matandang aswang ang katotohanan na ikinayanig ng puso ni Crispin. Ang mutya ay hindi regalo, hindi proteksyon, kundi sumpa. Ha 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 ha. At ikaw, ang susunod na magiging sisidlan nito. Ayon kay Carrion, may lumang propesiya. Kapag napatay ang pinuno ng madlanglaw, ang mutya ay maghahanap ng panibagong sisidlan para bumuo ng bagong hari. Pero ayon sa propesiya,
Kapag dumapo ang mutya sa may halong dugong demonyo, siya ay magiging hari ng kadiliman. Dahan-dahan na napagtanto ni Crispin, ito ang rason kung bakit mas nagiging marahas siya araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit naririnig niya ang tawag ng mga hindi mailipaliwanag na boses. Ito ang dahilan kung bakit nawawala siya sa sarili niya kapag nagagalit siya. At ito ang dahilan kung bakit gustong kunin siya ni Carrion. Hindi para patayin, kundi para paupuin sa trono ng dilim. Habang nag-uusap sila, biglang yumanig ang lupa. Sumulpot mula sa ilalim ang 5 bangkay, pawang dating aswang na pinatay mismo ni Crispin. Pero iba na ang anyo. May mga sungay, mas mahaba ang dila, at pulang-pula ang balat. Ito ang mga muling isinilang na madlanglaw, nilalang na muling binuhay ng matandang aswang. At sabay-sabay nilang sinugod si Crispin. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang talunin ang mga ito gamit ang mutya. Kapag nasusugatan niya, bumabalik lang sa dati ang sugat na parang walang nangyari. Parang hindi sila namamatay. Para siyang tinutulak sa isang direksyon. Sumama ka sa amin. Dito ka na babagay. At habang umuuga ang ulo niya, habang lumalakas ang sigaw ng mutya sa dibdib niya, may nadinig siya na tinig ng ina niya. Anak, kung gusto mong maging tao, ikaw ang pipili ng iyong kapalaran. At doon bumalik ang kanyang ulirat. Sa lakas ng loob at determinasyon, kaagad niyang binali ang leeg ng 2 aswang. Sa tindi ng sagupaan, napaatras ang mga muling sinilang na madlanglaw. Kasabay nito, dumating ang isang tao na hindi niya inaasahan. Si Casanti. Buhay, sugatan, nanginginig. Crispin, hindi mo sila kayang patayin, pero kaya nating itali ang kaluluwa nila. Inilabas ni Casanti ang kanyang sandata, isang lumang anting-anting na kayang pumigil sa kaluluwa ng halimaw. Itinapon ng matanda sa sahig at bumukas ang lupa. Sinipsip ang 3 muling sinilang. Naintindihan na ni Crispin. Hindi niya kaya mag-isa. At hindi lang ang mutya ang sandata laban sa mga ito. Pagkatapos mawala ang mga nilalang, tumingin si Crispin kay Casanti. Casanti, paano ko tatalunin si Carrion? Tumulo ang dugo mula sa labi ni Casanti. At bakit mo siya gustong patayin, Crispin? Napatigil si Crispin. Napatingin sa lupa. At bakit hindi? Wika ni Crispin. Sumagot ang matanda. Dahil hindi lang patayan ang laban. Ito ay tunggalian ng kalooban. At kailangan mong talunin ang nilalang na nasa loob mo rin. Muling lumitaw si Carrion sa gitna ng kagubatan. Nakangiti. Parang ina na nagmamasid sa anak. Hindi mo sila kayang iligtas, Crispin. Hindi ka tao. Ikaw ay nasa pagitan at doon ka pinakamahina.
Hinampas niya ang lupa gamit ang kuko. Naglabas ng dugo ang lupa at unti-unting lumitaw ang mga bagong nilalang. 3 higanteng anino, 2 kampon ng dilim, at 1 batang walang mukha. Lahat sila sabay-sabay na humawak ng mga patalim na gawa sa buto. Ito na ang pinakamalaking laban na kakaharapin niya. Mas delikado, mas mabangis, at mas nakakatakot. At kasama nito ang pinakamalaking katotohanan, ang mutya sa kanyang dibdib ay hindi sandata, kundi tanikala. At si Crispin ang magpapasya kung magpapalamon siya rito o tuluyang pupuksain ang demonyo sa kanyang katauhan. Nagsabay-sabay siyang atakihin ng mga nilala. Biglang sumigaw ang mutya. Hindi tunog, hindi boses, kundi isang sigaw ng halimaw na galing sa loob ni Crispin mismo. Napaatras ang mga nilalang sa lakas ng alingaw-ngaw. At dito na pagtanto ni Crispin, hindi paninira ang tunay na kapangyarihan ng mutya, kundi pagpigil, pagtali, at pagkontrol. Kung marunong siyang gumamit nito ng tama, kaya niyang kontrolin ang sariling dilim, hindi para maging halimaw, kundi para gawing sandata laban sa masahol pa sa hayop na mga halimaw. At doon nagbago ang ihip ng laban. Isa-isang bumagsak ang mga nilalang. Tinulungan ni Casanti, tinulungan ng pangil, tinulungan ng sariling lakas na dati kinakatakutan niya. Ngunit bago mawala si Carrion sa dilim, hinawakan ni Crispin ang braso nito at pinilipit. Napasigaw ang matandang aswang sa sakit at itinarak niya ang pangil ng kalabaw sa leeg nito at tumulo ang masaganang dugo rito. Unti-unting nanghina ang matandang aswang at di kalaunan ay naging abo ang buong katawan nito. Tapos na ang paghahasik niya ng daging, saad ni Crispin. At simula ng gabing iyon, tuluyan nang natapos ang kababalaghan sa baryo ng San Baluarte. Wakas.